Sige po, tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa hapong ito, O Diyos, na Ikaw ang mataas, mapapurihan sa araw na ito, O God. Humingi po ako ng tulong at gabay sa iyo, Banal na Espiritu, Lord, na ang topic ngayon ay maipaliwanag ng maayos at naiintindihan ng lahat. Lord, tunay na ikaw lamang ang makapagpapaliwanag ng lahat ng bagay na hindi namin naiintindihan. Palalimin mo, Panginoon, ang iyong salita sa aming mga puso, O God. At hayaan mo na ito ay aming pagbulay-bulayan, aming ipamuhay sa bawat araw ng aming buhay, O God. Mataas ka sa dakong ito, Panginoon, at ikaw po ang maluwalhati sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sige po, tayo po yung makakaupo na po. Okay, yan lang po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Amen. Salamat po sa inyo at hindi po kayo nagsasawa na kayo ay pumarito every Sunday. At tunay na ako naniniwala po na wala pong salita ang Diyos na naibahagi namin sa inyo na hindi ito magbubunga sa inyong mga puso. Ano man ang ating mga ano man yung ating mga motibo ng pagpunta, ano man yung ating mga nais na malaman, ang Diyos po ang nagbibigay sa atin ng maitanim ito sa ating mga puso. Gusto ko pong maibigay po sa inyo. Aware po ba kayo sa mga nangyayari sa ating bansa? Sa bawat bansa na nakikita natin, mga kalamidad na mga dumarating. Ito po ay babahagi ko po sa inyo para po hindi tayo parang, bakit kaya nangyayari ito? Bakit may gera? Bakit may mga matitinding kalamidad? Bakit merong mga awayan, patayan, holdapan? Bakit ang daming masasamang tao? Dito po ay amin pong ibabahagi sa inyo at tutulungan tayo ng Panginoon na ito po ay atin maliwanagang lahat. Lahat po ng nagaganap, mabuti man o masama ang nangyayari sa mundo, alam po yan ng Diyos. At ito po ay tunay at talagang magaganap po. Sa ayaw at sa gusto natin na huwag magkagera, hindi po natin siya mapipigilan. Hindi natin mapipigilan yung mga masasamang tao, lalong sumasama. Kasi po ito po ay nakatakda sa Biblia. Wala pong makakapigil dito. Kailangan mangyari po ang lahat ng ito. Kaya po, hinahanda po natin yung ating puso. Hindi tayo, pag dumating yung mga magpapanik tayo, bibili tayo ng mga pagkain, mauubos po yun. Kahit magpanik po tayo, pumunta tayo sa palengke, bilhin natin lahat ng isda, lahat ng pagkain, mauubos po yun. Pero ito pong salita ng Panginoon, ito po yung makapagbibigay sa atin ng katiyakan kung paano niya tayo ililigtas sa mga ganitong panahon. Ang title po ng aking ibabahagi sa inyo ay The End Time is the Day of a Christian. Tayo po bilang mga Kristiyano, ibig sabihin, tinanggap natin ng Panginoon sa puso po natin. Ito po yung panahon ng mga Kristiyano, yung mga nagaganap na ito dahil ito po yung katapusan ng ating mga paghihirap. Sa Gawa 2 verse 17 to 21, sinabi ng Diyos, sa mga huling araw, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng uri ng tao. Ang inyong mga anak na lalaki at babae ay magpapahayag ng aking salita.
18, oo, sa mga araw na iyon, ibubuhos ko ang aking espiritu sa aking mga lingkod na lalaki at babae at ipapahayag nila ang aking mga salita. Ibig sabihin po nito, meron po kasing pinagkatiwalaan ang Diyos na kanyang mga salita upang magbahagi. Hindi po tayong lahat tatayo sa gitna na ito at magbabahagi. Meron na pong pinili ang Diyos. Meron na siyang tinawag para magpastor at manguna at mamuno sa ating mga simbahan o sa mga churches po. Sabi sa mga araw na yon, ibubuhos ko ang aking espiritu sa aking mga lingkod. Ibig sabihin po nito wala na pong maduduwag. Alam niyo po, kung matapang pa po itong aking anak na si Pastor Mark Kenneth, baka lahat na po ng tao na bahagi na namin. Napakarami pong tao dito sa Bloomingdale. Nandyan po lahat ng tao sa court. Pero nandun pa yung takot. Naroon pa yung hiya na ipahayag namin ang salita ng Diyos. Pero sa huling panahon, pagtayo ng lingkod ng Diyos, maririnig na ng lahat ng taong salita ng Diyos na ipapahayag. Para ba siyang instinct na makikinig na yung mga tao kasi yun na po yung huling araw. At dahil nais pa ng Diyos na tayo po ay magsisi, kaya po meron pa pong mga sandali na pagka naipahayag ang salita ng Diyos ay makikinig na ang lahat ng tao. Number 1, ito po yung mga mangyayari bago po magwakas ang daigdig na ito. In the last day, there will be outpouring of the Holy Spirit on people of every kind. Ito mo ay sinasabi ko na meron pong pinili ang Diyos, tinawag, meron mga tapat upang ipangaral sa lahat ng tao ang kanyang salita. Meron na pong pinili. Merong magpapahayag. Kapag binuhos na po ng Diyos ang kanyang espiritu, andun na po yung wala na pong duwag na magpapahayag ng salita ng Diyos. Lahat po ng inutusan ng Panginoon, lahat ng pinili ng Panginoon magiging matapang na. Hindi na mahihiya. Baka itong lahat ng Bloomingdale, kulang po itong lugar natin para po sila makinig. Ganun po yung nangyari nung si Peter po ay nangaral 3,000 doon sa isang salita at isang araw na pangangaral niya, 3,000 tao ang nakinig at sumampalataya sa Diyos. Number 2 po, the good news of the kingdom will be preached in all inhabited earth. Tatanungin ko po kayo, sa inyong pamilya, ilan na po ang born again? Ilan na po yung tumanggap sa Panginoon, nanampalataya sa Diyos? Di ba wala pa po? Baka kayo pa po yung, kayo pa lang ang born again sa inyong pamilya. Papayag po ba kayo na ang inyong pamilya hindi maliligtas? Alam niyo kung saan mapupunta yung mga taong hindi nanampalataya sa Diyos, mga taong hindi naniwala sa Diyos? Meron po silang kalalagyan. Bagamat hindi ito yung pinili ng Panginoon para doon mapunta ang mga tao, pero dahil ayaw nilang tanggapin ng Diyos, ayaw nilang pakinggan ng Panginoon, sila po ay mapupunta po sa lugar kung saan nandun si Satanas, ang impyerno po. Sabi po ng Matthew 24 verse 14, ipapangaral sa buong mundo ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang malaman ito ng lahat ng tao at sa darating ang katapusan. Ibig sabihin, hindi pa po darating kahit mayroon na pong gera, mayroon na pong mga kalamidad, malalakas na mga lindol, naririnig po natin sa mga balita, naririnig natin sa mga tao na may lindol, malalakas na lindol, pero hindi pa po ito ang wakas. Ito ay bungad.
pasimula pa lamang ng wakas. Kaya ito na po yung pagkakataon, hanggat meron po tayong panahon para maibahagi natin ang salita ng Panginoon sa ating pamilya, sa ating mga kamag-anak, sa ating mga anak. Gawin na po natin. At tayo po ay sama-sama pong maglingkod sa Panginoon. Hindi po nagbibiro ang Biblia. Magugulantang ang maraming tao na sasabihin nila na pagdating ng katapusan, saka palang tatanggapin ng Panginoon, sarado na yung katulad ng nangyari kay Noah. Pinagtatawanan siya nung gumawa siya ng arko, ng barko na malaki para ilagay doon ang mga hayop para maligtas. At 8 lamang ang naligtas ng panahon ni Noah, yung kanya lang pamilya. Dahil kahit ano ginagawa ng mga nangangaral noon, ayaw nilang pakinggan. Ayaw nilang tanggapin ang Panginoong Jesus nung mga panahon na yon. Kaya sa baha po sila ginunaw. Kahit na pumasok, kumatok sila doon sa arko na yon, pag sinarado na po ng Diyos, wala na pong taong pwedeng magbukas noon. Kaya yung tanging si Noah at ang kanyang pamilya lamang ang nakapasok doon sa arko dahil siya lang ang matuwid, siya lamang ang nakinig sa Diyos at lahat ng katuruan ng Panginoon, siya ay maingat na dinala niya yung salita ng Diyos sa kanyang mga puso. Number 3 po, there will be a separation between a true Christian and pretending Christian. Ano po ba ang kahulugan nitong true Christian? Yung true Christian, meron po kasing totoong Kristiyano. Yung mga totoong Kristiyano po, yung mga sumusunod sa kalooban ng Diyos. Yung mga hindi, ang priority ang Diyos. Yung mga nagmamahal sa Diyos. Sila po yung totoong mga Kristiyano. Dahil meron din namang, kung meron pong totoo, meron din pong peke. Ito po ay mga pretending Christian. Sino po sila? Yan pong claiming na sila daw ay born again. Pero hindi nakikita sa kanila yung pagiging born again. Kundi anong ginagawa nila? Kung ano pa rin yung gusto nilang gawin, yung pa rin ang nasusunod, hindi ang Diyos. Yung pretending Christian, ito po yung hindi ang Panginoong Jesus ang nakaupo sa trono ng kanyang puso. Sino ang nakaupo sa trono ng puso niya? Ang kanyang sarili. Kasi hindi niya sinusunod ang kalooban ng Diyos. Sabi sa Tito 1:16, ito po yung mga pretending Christian. Sinasabi nilang kilala nila ang Diyos, ngunit hindi naman nakikita sa kanilang mga gawa. Sila'y kasuklam-suklam, masuwayin, at walang mabuting ginagawa. Ayan po yung mga tao na claiming Christian. Meron po akong naririnig na kumakanta, kumakanta ng mga papuri. Ang ganda ng boses niya. Nung marinig ko, sabi ko, Christian ka? Born again ka ba? Sabi, opo, born again po ako. Pero, iba yung pamumuhay niya. Hindi siya nagsisimba. Tapos nagmumura, naririnig ko, nagmumura siya. Kaya sabi ko, may mga tao talaga na nagpe-pretend lang, claiming lang na sila ay Christian. Kung meron peke, may original. Saan po tayo doon? Dapat tayo po ay mga totoong Kristiyano. Hindi, ang priority natin ang Diyos. Ang kalooban natin, sinasantabi natin kundi tayo po ay sumusunod sa Panginoon. Bago mangyari ang malagim na wakas ng mundo, magkakaroon po muna ng separation, pagbubukod-bukurin ang mabuti at ang masasamang mga tao. Mababasa po natin yan sa Matthew 25, verse 32 and
33. Sa verse 32, titipunin ko sa aking harapan ang lahat ng lahi sa mundo. Pagbubukod-bukurin ko sila tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at kambing. 33, ang mga tupa na walang iba kundi ang matutuwid ay ilalagay ko sa aking kanan at ang mga kambing na walang iba kundi ang masasama ay ilalagay ko sa aking kaliwa. Bago po mangyari ang malagim na katapusan ng mundo, wala na po ang mga tunay na Kristiyano. Ang maiiwan dito ay yung mga nag-claiming Christian sila. Kaya magtataka kayo, bakit siya naiwan? Kristiyano naman siya eh. Bagamat hindi natin nakikita ang kanyang puso, magtataka tayo bakit sila naiwan. Kasi ang kalooban ng Diyos ay hindi tumimo sa kanilang mga puso. Hindi nila priority ang Diyos. Kung priority nila ang Diyos, hahanapin at hahanapin nila ang Panginoon. Babasahin nila ang nakasulat sa Biblia. Bakit? Maging ang kalagayan mo sa buhay ay nakasulat at nakatakda na sa Biblia. Kung gusto niyong malaman kung ano ang future ninyo, basahin niyo ang Biblia. Malalaman ninyo na may maganda palang plano ang Diyos sa buhay ko. Bakit hindi ko to alam? Kasi hindi niyo binasa ang sulat na binigay ng Diyos sa atin. Pagka ang mga, yung dati, nung may asawa na kayo, pag nililigawan kayo ng inyong napangasawa, di ba po yan sumusulat. Ilang beses yung binabasa yung sulat ng inyong boyfriend, ng inyong girlfriend. Siguro pa ulit-ulit kayo. Dahil excited kayo kung ano nakasulat dun eh. Tayo po ba excited na basahin ang salita ng Diyos? Mas mahalaga pa ang sulat ng Diyos kaysa sa sulat ng inyong asawa, ng inyong boyfriend, ng inyong anak. Dahil wala silang ipapangako sa inyong maganda. Baka bibigyan pa kayo ng problema nila. Sa huling panahon po, hindi na po mapaparusahan. Hindi po loloobin ng Diyos na mapasamang parurusahan ang kanyang pinili, tinawag, at naging tapat sa paglilingkod sa Diyos. Kaya po, ito po yung aming mga panawagan sa inyong lahat, na maging seryoso po tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon. Maging seryoso po tayo sa pag-attend natin sa gawain ng Panginoon. Kung hangga't maaari nga po, na meron kayong mga kilala, mga kamag-anak, kapatid, anak, na hindi pa naboborn again, kahit hindi nyo sila dito dalhin. Kung saan sila malapit na simbahan, basta maibahagi ninyo ang salita ng Panginoon sa kanilang buhay. Kailangan po natin na maging seryoso kasi hindi po nagbibiro ang Biblia. Para hindi tayo magulat sa takdang panahon. Kami seryoso po kami na hanapin yung kalooban ng Diyos. Hindi po kami perpektong mga tao. Hindi kami perpektong mga lingkod ng Diyos. Pero sinisikap namin na sundin kung ano po yung kalooban ng Diyos. Itong mga bigas na ito, wala naman po itong halaga eh. Binibigay lang po namin ito dahil ang Diyos po ang tunay na nagmamahal sa inyo. Hindi po kami maaaring nagbibigay kami hindi dahil mahal namin kayo. Hindi ko masasabing mahal ko po kayo. Hindi ko kayo kilala eh. Walang nakakakilala sa inyo sa tunay na buhay ninyo. Ano ang mga pinagdadaanan ninyo. Wala kaming alam sa mga nangyayari sa inyo. Pero ginagawa namin ang mga bagay na ito
Hindi na nga namin pinapansin magkano yung na ibigay namin. Kaya kami, nagpamigay po kami ng stab dito po sa may Sumulong at saka sa Bagong Bayan. Tingin ko po meron lang, siyam po yun, pero isa lang po yun nakarating. Ayan, kapatid, hindi aksidente na naririto ka ngayon. Kasi ang Diyos po, wala pong aksidente. Hindi rin aksidente na nagkatipon-tipon tayo sa oras na ito kasi po, mahal tayong lahat ng Diyos. Sabi niya sa 2 Timothy, gusto niya pong lahat ng tao ay maligtas. Pero dahil sa katigasan ng kalooban at puso ng mga tao, sila po yung mapapahama. Kaya po kami ay talagang ginagawa po namin ang lahat para po maabot kayo ng Diyos. Hindi namin kayo kayang abutin, pero kaya po kayong abutin ng Diyos. Marami po tayong nababalitaan. Meron po ba nabasa niyo na po ba sa YouTube, sa FB, sa balita, narinig niyo na po ba ito yung nangyari sa Pampanga na merong isang band na sumisigaw ng "The end is near. Magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan. Darating na ang Panginoon." Alam niyo po, ang pagbabalik ng Panginoon, unpredictable. Hindi niya po pwedeng sabihin na darating na ang Panginoon. Hinihanda tayo ng Diyos sa kanyang pagbabalik. Hindi pa po handa ang lahat ng tao. Pagka ikaw ay nakatayo na rito, nagsisimula ng ihanda ng Diyos ang inyong mga puso. Pagka ang upuan na ito ay nakompleto at lumabot na doon, nagpapasimula na ang Diyos ng kanyang paghahanda sa puso ng mga tao pang marinig ang kanyang salita. Yung lalaki na iyo, marami pong nagalit eh. Pinagtatawanan siya. Kasi marami pa pong magaganap. Bagamat totoo po na darating, the end is near, malapit na po. Pero unpredictable po yun. Pwede pong bukas, pwede pong sa isang taon, pwede po kahit anong araw. Pero wala pong katiyakan kung kailan. Kaya ito po yung aming panawagan sa inyo. Baka hindi nyo alam na baka biglang dumating. Hindi man dumating yung panahon na mag-rapture, di dumating yung panahon na ito na yung katapusan ng mundo. Eh kung bukas mamatay po kayo. Wag naman po sana, baka natatakot na kayo. Kung halimbawa na mamamatay ako bukas at hindi ko nagawa ang kalooban ng Diyos, ang laki ng pagsisisi ko. Marami pong mga pastor, mga Kristiyano na namatayan ng mga kamag-anak na hindi na ibahagi ang kanilang salita. Ang salita ng Diyos ay hindi na ibahagi sa kanila. Nagsisisi po sila. Kasi alam nila, dahil nabasa nila sa Biblia, kung saan mapupunta ang mga taong hindi nanampalataya at hindi nagtiwala talaga sa Diyos. Walang excitement na ang Diyos ay sasalubungin natin, na ang Diyos ay babalik para kunin ang lahat ng mga lingkod niya na naging tapat sa Kanya, na tinawag niya at pinili niya. Dapat na-excite po tayo na gumawa ng mabuti. Dahil po yan po yung dapat nating gawin para sa pagbabalik po ng Diyos. Hindi po tayo dapat napapagod sa ating mga ginagawang mabuti. Kasi po kung mapapagod tayong ibahagi ang salita ng Diyos, wala na pong maliligtas. Lahat na po ay mapapahama. Kung lahat ng pastor sa buong mundo ay titigil na ipangaral ang salita ng Diyos, wala na pong maliligtas. Kaya marami pong mga pastor, marami pong lingkod at pinili ng Diyos nagpapatuloy
Kasi alam nila kung ano ang kahihinatnan ng mga taong hindi sumampalataya sa ating Panginoon. Amen po. Meron po ba kayong natutunan? Pwede niyo po bang ihanda ang inyong mga puso na kung darating ang Panginoon bukas? Nakahanda na po ba ang puso ko? Natanggapin ang Panginoon? Ako ba'y mapupunta sa langit o ako'y mapupuntang kasama ni Satanas doon sa impyerno? Marami pong salamat sa inyong pakikinig at muli po sa isang linggo ay kayong muling aanyayahan. Hindi po kami magsasawa na ipangaral ang salita ng Diyos. At hindi po rin kami magsasawang magpamigay ng bigas hanggat kami ay pinagpapala ng Diyos. Amen? Dahil ito po ay isang pagpapala. Kung kakapusin po kami, di na po namin maibibigay yan. Baka sa amin lang kulang pa yan. Pero dahil ang Diyos ay patuloy na nagbibigay ng pagpapala, ng wisdom, kung paano po kami makapagbabahagi nito sa mga tao. Nagpapasalamat po kami sa Panginoon. Amen po. Magandang hapon po muli. To God be the glory. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, sumasampalataya kami sa iyo na ikaw ay darating sa takdang panahon upang kunin ang lahat ng mga tao na pinili mo, tinawag mo at naging tapat sa iyo, Lord God. Dakilang Diyos, kung ako lang ang maligtas, ibabahagi ko ang iyong salita sa aking mga kakilala, sa aking mga magulang, kapatid, mga anak ko na wala pa dito, na hindi pa kumikilala sa iyo. Ngayon ay ako'y magiging seryoso na maglilingkod sa iyo, Panginoon. Magtatapat ako, Panginoon, babasahin ko na merong excitement ang iyong salita, ang aklat ng buhay, Panginoon. Lord, dalangin ko po na ang iyong salita na ibinahagi mo sa araw na ito po ay tumimo sa aming mga puso, God. Itanim mo ito ng malalim sa puso namin at hayaan mo ito'y pagbulay-bulayan namin araw at gabi upang kaming lahat ay magtagumpay sa buhay na ito. Marami pong salamat, Lord God, na tunay, Panginoon, hindi mo kami pinagsasawaan kahit ganun kami katigas. Kahit ganun katigas ang aming mga ulo, Panginoon, ikaw pa rin ang tunay nagmamahal sa amin. Ito po ang aming dalangin. At ako po ay lubos na nagpapasalamat sa dakilang Diyos at Panginoon namin tagapagligtas na walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Amen.